Tayo ngayon ay darako sa pag-aaral ng salita ng Diyos. At ang ating sermon ngayon ay minsan ko lang na-preach. Hindi nga lang nabigyan ng pagkakataon dito sa Bulacan. At na-preach ko ito noong kasama pa natin ang Maranatha Protestant Reformed Church sa Valenzuela. At salamat sa Diyos at binigyan niya tayo ng pagkakataon na ito ay ma-deliver sa atin dito sa Bulacan. Ating buksan ang ating mga Biblia sa aklat ng Habakuk chapter 3. Habakuk chapter 3 bilang ating scripture reading. Sinasabi ng salita ng Diyos, panalangin ni Propeta Habakuk ayon sa Sigionot. O Panginoon, narinig ko ang tungkol sa iyo at ako'y natatakot. O Panginoon, buhayin mo muli ang iyong mga gawa sa gitna ng mga taon. Sa gitna ng mga taon ay ipaalam mo iyon. Sa kapuotan ay alalahanin mo ang kaawaan. Ang Diyos ay dumating mula sa timan, at ang banal mula sa bundok na Paran. Ang kanyang kaluwalhati ay tumakip sa mga langit, at ang lupa'y puno ng kanyang kapurihan. Ang kanyang ningning ay parang liwanag. May mga sinag na nagliliwanag mula sa kanyang kamay, at dooy ikinubli niya ang kanyang kapangyarihan. Sa unahan niya'y nagpapauna ang peste, at ang salot ay malapit na sumusunod. Siya'y tumayo at sinukat ang lupa. Siya'y tumingin at niliglig ang mga bansa, at ang mga walang hanggang bundok ay nangalat. Ang mga burol na walang hanggan ay nagsiyukod. Ang kanyang mga pamamaraan ay walang hanggan. Nakita ko ang mga tolda sa kusan na nasa pagdadalamhati. Ang mga tabing ng lupain ng Midian ay nanginig. Ang iyubang puot ay laban sa mga ilog, o Panginoon. Ang iyubang galit ay laban sa mga ilog. Ang iyubang puot ay laban sa dagat. Kapag ikaw ay sumasakay sa iyong mga kabayo, sa iyong karwahe ng kaligtasan, ubad na inilantad mo ang iyong pana, ayon sa panunumpa na tungkol sa iyong salita. Iyong nilagyan ng mga ilog ang lupa, nakita ka ng mga bundok at ang mga ito'y nanginig. Ang rumaragasang tubig ay dumaan, ibinigay ng kalaliman ang kanyang tinig, at itinaas nito ang kanyang mga kamay. Ang araw at buwan ay tumigil sa kanilang mataas na lugar. Sa liwanag ng iyong mga palaso, sila'y umalis. Sa kislap ng iyong makinang na sibat, ikaw ay lumakad na may galit sa mga lupain. Iyong tinapakan ang mga bansa sa galit. Ikaw ay lumabas upang iligtas ang iyong bayan, at iligtas ang iyong pinahira ng langis. Iyong dinurog ang puno ng masamang sambahayan. Hinubaran mo siya mula hita hanggang sa leeg. Iyong tinusok ang ulo ng kanyang mga mandirigma ng kanyang sariling sibat, na dumating na parang ipo-ipo upang pangalatin ako. Ang kanilang kagalakan ay sakmaling lihim ang dukha. Iyong tinapakan ng dagat ng iyong mga kabayo, ang bunton ng makapangyarihang tubig. Aking narinig at ang aking katawan ay nanginginig. Ang aking mga labi ay nangangatal sa tinig. Ang kabulokay pumapasok sa aking mga buto. Ang aking mga hakbang ay nanginginig. Ako'y tahimik na maghihintay sa araw ng kapahamakan na dumating sa bayan na sumasakop sa atin. Bagamat ang puno ng igos ay hindi namumulaklak, ni magkakaroon man ng bunga sa mga puno ng ubas. Ang olibo ay hindi magbubunga, at ang mga bukid ay hindi magbibigay ng pagkain. Ang kawan ay aalisin sa kulungan, at hindi na magkakaroon ng bakahan sa mga silungan.
Gayon may magagalak ako sa Panginoon. Ako'y magagalak sa Panginoon ng aking kaligtasan. Ang Diyos, ang Panginoon ay aking kalakasan. Ginagawa niya ang aking mga paa na gaya ng mga usa. Pinalalakad niya ako sa aking matataas na dako. Mga minamahal na kapatid sa ating Panginoong Hesukristo, ang ating pag-aaralan ngayon ay ang isa sa pinakamatatag na kapahayagan ng pananampalataya na siyang masusumpungan o makikita natin sa mga talatang 17 hanggang 19 na siyang ating ginawang susing talata. At ang sabi roon, muli ating tingnan, bagaman ang puno ng igos ay hindi namumulaklak, ni magkakaroon man ng bunga sa mga puno ng ubas, ang olibo ay hindi magbubunga, at ang mga bukid ay hindi magbibigay ng pagkain. Ang kawan ay aalisin sa kulungan, at hindi na magkakaroon ng bakahan sa mga silungan. Gayon may magagalak ako sa Panginoon. Ako'y magagalak sa Diyos ng aking kaligtasan. Ang Diyos, ang Panginoon, ay aking kalakasan. Ginagawa niya ang aking mga paa na gaya ng sa mga usa. Pinalalakad niya ako sa aking matataas na dako, sa punong manunugtog na may panugtog na may kwerdas. Sa aklat na ito makikita natin ang matinding struggle sa puso nitong si Habakuk. Kung ating tutunghayan o babasahin mula chapter 1 hanggang chapter 2, naroon ang mga reklamo o mga struggle sa puso nitong si Habakuk. At iyon ay hindi niya itinago. Bagkus, personally, kaniyang ipinahayag iyon sa ating Panginoon. Sa madaling salita, si Habakuk ay nanalangin sa Panginoon. Hindi lang siya basta nanalangin o lumapit sa Panginoon, kundi siya ay nagtiwala sa kapangyarihan ng ating Diyos. Totoo, lahat tayo, marami sa atin ang mayroong pinagdaraan ng mga kabigatan, pinagdaraan ng mga pagsubok sa buhay. Marahil, kay tagal na nating naghihintay kung kailan matatapos o kung kailan maaayos ang lahat ng ito, lahat ng ating pinagdaraanan ngayon. Nanawa, ating itanim sa ating isipan. Kanina sa ating unang service, sinabi natin na ginagamit ng Diyos ang lahat ng ito upang Kanyang hubugin tayo sa pananampalataya, upang Kaniya tayong patatagin sa ating pananampalataya. Kaya nga sabi ng Panginoon kay Habakuk, kung atras tayo ang konti, sa Hebrews, sa Habakuk chapter 2, verse 4, ang sabi niya, sabi ng Panginoon, masdan mo ang palalo, hindi tapat sa Kanya ang kaluluwa niya, ngunit ang matuwid ay mabubuhay sa pamamagitan ng Kanyang pananampalataya. Nagrereklamo tayo, dumadaing tayo, ngunit hindi tayo nananatiling hanggang dun lang. Kundi tayo bilang mga mananampalataya ay tumitiwala sa magagawa ng Diyos, na kung papaano susolusyonan ng Diyos ang
mga pagdurusa na ating kinakaharap ngayon, meron tayong confidence, meron tayong kumpiyansa na mayroong gagawin ang ating soberanong Diyos. May gagawin ang Diyos. Sabi nga sa Psalm 13, matapos ang pagdaing ni David, sa verses 1 and 2, Psalm 13, verse 1 and 2, sabi niya, Panginoon, hanggang kailan? Kalilimutan mo ba ako magpakailanman? Hanggang kailan mo ikukubli ang iyong mukha sa akin? Hanggang kailan ako kukuha ng payo sa aking kaluluwa at magkakaroon ng kalungkutan sa aking puso buong araw? Hanggang kailan magtatagumpay ang aking kaaway laban sa akin? Ngunit sabi niya sa dulo, sa verses 5 to 6, sabi niya, ako'y nagtiwala sa tapat mong paglingap, sa iyong pagliligtas. Puso ko'y magagalak, ako'y aawit sa Panginoon. Mga Kristiyano, mga kapatid, sa Panginoong Hesukristo, gaya ni Habakuk, matapos niyang banggitin ang kaniyang mga reklamo sa Panginoon, sa huli, ang ating susing talata, ipinahayag niya rito ang kaniyang matatag na pagtitiwala kay Yahweh, kay Jehovah, Adonai, sa ating Panginoon. Kaya anuman ang iyong kinakaharap na pagsubok, hindi man yan maalis agad o tuluyang maalis. Nawa ang ating pananampalataya sa Diyos ay mas lumalim at mas tumibay sa panahong ito ng paghihintay. Habang tayo'y naghihintay, tulad ni Habakuk, maipahayag rin natin ng mayroong matatag na pananampalataya. Ano sabi niya? Chapter 3, verse 18, gayon may magagalak ako sa Panginoon. Yan ang ating ginawang tema, magalak sa Panginoon. Sa ilalim nito, titingnan natin ang 2 punto. Ang una, anuman ang mangyari, ang kagalakan ko sa Panginoon ay mananatili. Anuman ang mangyari, ang kagalakan ko sa Panginoon ay mananatili. Pangalawa, magagalak ako sa Diyos ng aking kaligtasan at aking kalakasan. Tungayan natin ang una, na anuman ang mangyari, anuman ang ating danasin, ang ating kagalakan ay mananatili sa Panginoon. Verse 17, sabi roon, bagamat ang puno ng igos ay hindi namumulaklak, ni magkakaroon man ng bunga sa mga puno ng ubas, ang olibo ay hindi magbubunga, at ang mga bukid ay hindi magbibigay ng pagkain. Ang kawan ay aalisin sa kulungan, at hindi na magkakaroon ng bakahan sa mga silungan. Mga kapatid, ang pagtatanim at pag-aalaga ng hayop ay ang siyang normal na paraan ng pamumuhay nila sa ating pag-aaral na ito. Iyon ang ikinabubuhay ng marami sa kanila. Pinupunto ni Habakuk na gaano man kabigat ang kanilang sitwasyon o sitwasyon nila ngayon, kahit mas bumigat pa ang sitwasyon sa mga susunod na mga araw, dito'y nananatiling buo ang loob niya. Hindi niya sinabi na kung mabawasan ang bunga o ang ani nila o mamatay ang ilan sa mga alaga nilang hayop, ang sinasabi niya rito, ang sinasabi ni Habakuk, anuman ang mangyari,
kahit mawala na ang lahat, kahit walang-wala na, ang Diyos ay nananatiling mabuti. Nananatiling mabuti. Sinasabi niya rito, kaya sasambahin ko siya. Parang si Job. Kanyang sinabi, ang Diyos ang nagbigay. Ang Diyos ang bumabawi. Ngunit sinabi niya, purihin ang pangalan ng Panginoon. Ngayon ang tanong, paano natin masasabi yan sa ating panahon ngayon? O mismo sa iyong kalagayan ngayon? Yung bang ang ganda-ganda ng trabaho mo, ang laki ng iyong sinasahod, paano kung mangyari biglang nagkatanggalan sa kumpanya na iyong pinapasukan? Ngayon, wala ka ng trabahong makita at mapasukan. Yung ang lakas ng iyong negosyo, tapos biglang bumagsak at hindi na nakabangon dahil wala nang kinikita. Yung marami kang ari-arian, tapos sa isang iglap, naglaho dahil dumaan ang matinding bagyo o kalamidad at hirap ka na ngayon na bumangon. Yung ang lakas-lakas ng iyong katawan, tapos bigla kang nagkasakit. Labas-pasok ka na sa ospital. Wala ka nang magawa. Wala nang magawa ang mga doktor sa iyong malalang karamdaman. At ikaw naman pala ang susunod na tutubuhan. Paano kung ang mahal mo na sa buhay ang mamatay? Yung alam mong may darating na tulong galing sa iglesia sa pamamagitan ng ating mga diakono, tapos biglang wala pala. Yung alam mo na si kamag-anak ay nakakatulong sa iyo para makapagpatuloy ka sa iyong pag-aaral, tapos biglang natigil. Paano kung wala ng pamilyang handang sumuporta sa iyo? Maging ang mga kaibigang inaasahan mong malalapitan mo ay wala nang pakialam pa sa iyo. Paano kung wala na ang iyong asawa na iyong katuwang sa hirap ng buhay? Yung may katulong tayo sa ministry, sagana ang pasok ng pananalapi noon. Natutugunan nito ng tama ang mga pamilya na higit na nangangailangan at naibibigay ang angkop o tamang suporta para sa mga manggagawa. Kasama ring napupunan ang pangangailangan natin sa ating mga mission work na nooy tuloy-tuloy napupuntahan natin ng regular ang ating mga kapatid sa Albuera, Leyte, sa ating mga kapatid sa Laguna, sa ating mga kapatid sa Baseco, tapos biglang nawala, biglang nakat yung support. Tila muntik na tayong bumagsak at tuluyang manghina. Sa probidensya ng Diyos, ang tanong, paano kung hindi na maibalik ang lahat ng ito? Paano? Mga kapatid, dito masusubok kung saan nga ba nakatali ang ating kasiyahan sa buhay. Saan nga ba nakatali ang ating kasiyahan sa buhay? Biyaya ng Diyos, kaya tayo nakakapanatiling nakatayo. Hindi sa ano paman, kundi sa Panginoon, kundi kay Jehovah, sa ating Panginoon. Kay Habakuk,
wala sa puno ng igos, wala sa mga puno ng ubas, wala sa olibo, sa mga bukid, sa kawan ang kanyang pag-asa, kundi na kay Jehovah, nasa ating Panginoon, sa ating mga mananampalataya. Tandaan natin, wala sa sitwasyon natin ngayon ang ating pag-asa. Wala sa sitwasyon, kundi nasa Panginoon. Mawala man ang lahat, nariyan ang Diyos. Siya'y nananatiling hindi nagbabago. Siya'y umiiral. Hindi nagbabago ang kanyang kahabagan. Hindi nagbabago ang kanyang pagmamahal para sa kanyang bayan, para sa kanyang iglesia, para sa atin na kanyang mga anak. Kaya sa verse 18, sabihin din natin, gaya ni Habakuk, gayon may magagalak ako sa Panginoon. Si Habakuk rito ay hindi lamang niya inalarawan ang kanyang kasalukuyang damdamin. Sinabi niya, magagalak ako. Buong-buo ang loob niya na kahit ano ang mangyari sa kinabukasan, sa hinaharap, alam niya na maaaring lumala pa ang sitwasyon. May mga mangyayari, may mga darating pa na mga pagsubok sa kanyang buhay. Pero nanatili ang kanyang kagalakan sa Panginoon. Paano nga kung tayo dumating sa puntong ganon? Kaya ni Habakuk, masabi rin natin na ako'y magagalak sa Panginoon. Hindi niya sinabing magagalak ako kasi matatapos rin yan. Magagalak ako kasi darating ang araw, makakabangon din ako. Maaring sinasabi mo yan, maaring sinasabi ng ilan sa atin, masaya ako kasi alam ko naman na matatapos din lahat ng yan. Kailangan ko maging masaya dahil alam ko makakabawi din ako. So ganing sa mga salita ay yun ay masasabi nating positibo. At ganon marahil ang iyong kaisipan o iyong iniisip sa iyong sitwasyon ngayon. Pero tandaan natin, hindi lang mainam ang maging optimistic o maging positibo ang iyong pananaw, kundi mahalaga din ang maging realistic ka. Realistic din. Asahan mo ang pinakamabuti, ngunit paghandaan mo ang pinakamalala. Again, asahan mo ang pinakamabuti, ngunit paghandaan mo ang pinakamalala. So dito sinasabi sa atin, kailangan natin ng katiyakan. Kailangan natin ng assurance. At ang assurance na iyon ay ang pagtitiwala kay Kristo. Ang pag-asa na nakaangkla sa mga katotohanan ng salita ng Diyos. Hindi yung kaisipang positibo lang na para kang nagwi-wish. Mawala man ang lahat sa atin, magkasakit man, mamatayan man, oo, merong panahon ng kalungkutan, pero pansamantala lang dahil yung kagalakan na nasa atin dahil kay Kristo ang mananatili. Sinabi ng ating Panginoong Hesukristo sa kanyang mga alagad sa John 16 verse 20 to 22,
na makakaranas sila ng kalungkutan sa mundong ito. Subalit ang kanilang kalungkutan ay magiging kagalakan. Kapag nakita na muli nila si Jesus, magagalak ang kanilang puso. At walang makakaalis sa kanila ng kanilang kagalakan. At tiyak na makikita natin siyang muli. Makikita natin siya ng mukhaan. Na pagdating natin sa kanyang kaharian, ang ating Panginoong Hesukristo ang ating unang hahanapin at tayo'y mapupuno roon ng sobra-sobrang kagalakan sa piling niya. Sa piling niya na walang hanggan. Kaya ano man ang mangyari, magalak ka sa Panginoon. Pangalawa, magagalak ako sa Diyos ng aking kaligtasan at aking kalakasan. Muli kung ating titignan sa verse 18, ako'y magagalak sa Diyos ng aking kaligtasan. Kung si Habakuk, nasambit niya iyan o na ipahayag niya iyan, kaya din nating banggitin iyan. Sapagkat ang Diyos na nakilala niya ay siya ring Diyos na nakilala natin. Yung salitang kaligtasan sa Hebrew ay Yeshua. Dito nanggaling ang pangalan ng ating Panginoong Jesus na Yeshua. Yan ang ipapangalan sa kanya, sabi ng isang anghel ng Panginoon na nagpakita kay Joseph. Nagpakita sa panaginip ni Joseph. Ano sabi? Ang pangalang itatawag mo sa kanya ay Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Kasalanan. At ang kasalanan ang siyang sumisira sa atin. Kasalanan ang sumisira sa lahat ng tao. At dahil sa kasalanan, iniligtas tayo ni Kristo na minsang nagdusa upang tayo ay madala niya sa Diyos. Hindi ipinangako ng Diyos na ililigtas niya tayo sa ating karamdaman ngayon. Hindi ipinangako ng Diyos na hahanguin niya o iaahon ka niya. Sorry, hirap ako sa H. Iaahon ka niya sa iyong problema ng pinansyal ngayon. Hindi ipinangako ng Diyos na pipigilan niya ang pagbagsak ng ekonomiya sa ating bansa ngayon. Hindi ipinangako ng Diyos na aayusin niya ang kaguluhan na nangyayari sa mundo ngayon. Maaari niyang gawin ang lahat ng iyon, pero ang ipinangako ng Diyos ay ito. Ito ang ipinangako niya. Gusto kong makinig kang mabuti. Ang pangako ay ipagkakaloob niya sa atin ang biyaya ng kalakasan para makayanan natin ang anumang pagdurusa na darating. Iyon ang pangako niya sa iyo at sa akin sa lahat ng iyong mga pinagdaraanang
paghihirap. Hindi lamang ang Diyos, sabi ni Habakuk, ang aking kaligtasan. Sabi niya sa verse 19, ang Diyos, ang Panginoon ay ang aking kalakasan. Ginagawa niya ang aking mga paa na gaya ng sa mga usa. Pinalalakad niya ako sa aking matataas na dako. Kapatid, kapag nga naman tinignan mo ang mga nangyayari, ang mangyayari sa iyo, totoo, mapanghihinaan ka ng loob. Ngunit dito si Habakuk, hindi siya nakatingin sa mga nangyayari, kundi siya'y nakatingin sa soberanong Diyos na may kontrol ng lahat ng bagay. Dito si Habakuk ay nananatiling sa Diyos lamang, nakatingin sa Diyos. Siya humuhugot ng lakas. Hindi sa ano pa mang bagay o sa kung sino man. Sa Diyos siya kumuha. Sa Diyos na pinanggagalingan ng kalakasan. Doon siya lumapit, doon siya nagtiwala. Di ba tulad ni Asaph, kilala natin si Asaph, na palaging nating naririnig sa Psalm 73, ba? Sa verse 26, na siya ring ipinahayag, na siya ring ating dapat ipahayag na mula sa ating mga labi ng may pananampalataya. Alam natin na si Asaph ay muntik ng bumagsak at tuluyang manghina dahil sa nakita niya. Ang ganda nung sinabi niya doon sa bandang dulo. Doon sa verse 26, ang sabi niya, ang aking laman at ang aking puso ay maaaring manghina. Ngunit ang Diyos ang lakas ng aking puso at bahagi ko magpakailanman. Kaya sa atin mga kapatid, si Kristo ang ating kaligtasan. Si Kristo ang ating kalakasan. Si Kristo ang ating kagalakan. Mawala man ang lahat, nananatiling nasa atin si Kristo at tayo ay nasa Kanya. Si Kristo ang lahat sa atin. Si Kristo ay sapat sa atin. At malalaman mo lang yan kapag nakita mo na wala na ang lahat sa iyo. Sa kaligtasan, ang lahat sa iyo o ang lahat ng mayroon ka ay walang magagawa upang matakasan mo ang puot ng Diyos. Ni wala kang maiaambag sa kaligtasan dahil ang kaligtasan ay tanging sa biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya lamang kay Hesus Kristo. Marami man ang mawala sa atin ngayon o mangyari mang walang-wala na tayo. Ang totoo, lahat ng yan sa ating reaksyon, yan ay nakakalungkot. Ngunit sa huli, kailangan nating masabi na lahat naman ng meron tayo ngayon, lahat ng meron ka, gaano man yan kadami, lahat naman ng yan ay hindi mo madadala sa langit pagdating ng araw na ikaw ay kukunin at dadalhin sa kaluwalhatian.
Kaya, ang talagang meron lamang tayo ay si Kristo. Kaya si Kristo ay sapat sa atin. Gayon may magagalak ako sa Panginoon, sa Diyos ng tipan na nangako. Sabi niya, ako'y magiging inyong Diyos at kayo'y magiging aking bayan. Kahit hindi naging tapat ang bayan ng Israel, sa mahabang panahon, ang Diyos ay nananatiling matapat sa kanyang mga pangako. Tunay siyang matapat. Hindi nag-iiba ang kanyang katapatan. Hindi nagbabago na ang lahat ng kanyang mga ginagawa ay tunay na ating nakikita, tunay na ating namamalas. At doon nakikita natin ang kanyang katapatan. Ang kanyang katapatan ay walang kupas. Siya'y matapat sa paglingap sa kanyang mga hinirang. Tunay na siya'y matapat. Yan ang Diyos ni Habakuk. At siya ring Diyos natin na sinasamba, na pinupuri, at tinatawagan sa panahon ng pagdurusa. Kung ang iyong kagalakan ay nasa Panginoon, kung ang iyong pag-asa o ang iyong kagalakan ay nakaangkla sa Panginoong Hesukristo, magbago man o lumalaman ang ating sitwasyon, ang iyong sitwasyon, ang iyong kagalakan ay mananatili. Tiyak yon. Kapag iyon ang ating pinanghawakan. Dahil ang Diyos kailanman hindi nagbago. Siya pa rin ang noon, ngayon, at magpakailanman. Amen. Tayo manalangin sa Diyos. Makapangyarihan naming Ama na nasa langit, pinupuri ka namin at pinasasalamatan dahil ikaw ang Diyos na siyang sa amin ay tumawag, pumili, bago pa man may tatagang sanlibutang ito. Kami tinawag mo na magtiwala, na umasa, kahit sa gitna ng mga pagsubok. Kahit pa dumating ang pinakamalala na pangyayari sa aming buhay, na tila magpapabagsak o makapagdudulot sa amin ng kahinaan. Ngunit hindi kami dapat tumingin sa lahat ng ito, sa mga sitwasyon na nangyayari, kundi kami tumingin lamang kay Kristo na siyang may akda ng aming pananampalataya at siyang magtatapos nito. Salamat o Diyos sa pag-asa, sa katiyakan, sa kaligtasan na ipinagkaloob mo sa amin sa pamamagitan ni Kristo, ang iyong bugtong na anak. Nawa ang mga salita na ito na aming narinig ay magdulot pa sa amin ng higit na pagpapasalamat at tulungan mo kami sa iyong biyaya na masikap naming masunod ang iyong mabuting kalooban sa aming buhay. Ang lahat ng ito ay aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.